Kinabukasan, maaga siyang nagising at pinagluto ng pagkain ng dalawang kambal. Ilang linggo niya nang iniiwasan ng topic tungkol sa nangyari noon sa restaurant. Maybe Livin is out of the world that time but she's pretty sure na tumatak kay Lexus ang nangyari at narinig nito ng mga oras na yun. Manang, kayo na po muna bahala kina Lexus at Livin. Call me if they need anything or kung may problema. Paalala niya kay Manang Gina. Sige na, Melody. Ako nang bahala sa mga bata. Mag-iikot ka sa biyahe. Balitaan mo ako kaagad kung ano ng sitwasyon sa daddy mo. Tugon naman ito. Sige po, Manang. Iyakap at hinalikan niya sa noo ang kambal. Nakapag-decide na siya, susundin niya na ang nais mangyari ng daddy niya. Di na siya kukontra pa dahil ayaw niyang mapahamak palalo ito. Mom, remember that me and Livin is always here for you. Sa kahit anong desisyon mo basta't masaya ka, sambit ni Lexus. Naalala naman niya na makausap niya ang dalawang kanina tungkol sa kasal. Magagalit ba kayong dalawa kung ikakasal na si Mommy? Tanong niya. Mommy, magkakaroon na ba kami ng daddy? Masiglang sambit naman ni Livin. Yay! Daddy! Daddy! I want a daddy! Hindi po ako magagalit. Okay na okay po sa akin, Mom. At tumakbo to patungo kay Manang Gina habang sumisigaw ng, Yay! Daddy! Wait po, do you have a boyfriend, Mom? Tanong ni Lexus. Why we didn't know? Bakit di mo po siya pinakilala sa amin noon pa? Masungit naman na tanong ni Lexus. Ginulo niya ang buhok nito. Oh, well, mahabang kwento. But don't you want to meet your dad? Di na siya nakapagpreno pa sa kasinungalingan niya. Tatay namin? Napatiimbagang na lamang siya. Hindi na niya yon mababawi pa dahil alam niyang matalino si Lexus at mabilis makaamoy ng kasinungalingan kung babawiin niya pa baka lalo lang magulong lahat. Yes, Mommy found him. I'm sorry kung pinatagal ko pa. May kinailangan lang kaming ayusin kaya hindi ko pa siya naipapakilala sa inyo. So, payag ka na ba? Of course, Mom. Matagal na namin siyang hinihintay. Nakangiti nitong sambit saka siya niyakap na mahigpit. Ito ang unang beses na nakita niyang ngumiti na malawak si Lexus at di niya mapigilan na mapaluha. Niyakap niya rin to na mahigpit. Tinawag niya pa si Livin para yakapin din. Patawarin sana siya ng mga anak niya kung sakaling lumabas ang katotohanan. Hindi niya intensyon na magsinungaling. Gusto niya lamang na hindi maging komplikado sa kanilang lahat. Mom, you need to go. Lolo Dad is waiting. Baka gutom na siya. Napabalik sa kasalukuyan si Melody nang marinig ang boses ni Livin. Bahaga naman siyang umiti at sumakay ng kotse. She already informed Yash tungkol sa nangyari at kating-katinaan tenga nito para marinig ang kwento niya. Mabilis siyang nakarating sa ospital at bago siya makarating sa kwarto ng daddy niya, nakita niya na ang dalawang lalaking nakaitim na nakabantay sa pintuan. Di niya alam kung ba't parang nagbalik siya sa nakaraan, kung saan dalawang lalaki rin na naghatid at nagbantay sa hotel room na tinuluyan ng gabing yon. Mabilis siyang naglakad patungo sa mga ito. Sino po sila? Bakit po kayo nandito sa tapat ng kwarto ng daddy ko? Tanong niya sa dalawa. Napag-utusan lamang po kami ng boss namin na bantayan si Mr. Abirin at tiyakin ang kaligtasan nito, tugon ng isa. Sinong boss? Kunot noon niyang tanong. Ako. Napatingin siya sa nagsalita at nakita niya ang lalaking kinamumuhian niya. Hindi ba't sabi ko sa'yo hindi mo na kami kayang takutin? Look what happened to your dad. It's so sad. Umalis ka dito, Melvin, at isama mo tong mga tauhan mo. Masyado ka namang galit ka agad. Nagmamagandang loob lang naman ako. Tila may bahid ng pangaasar ang boses nito. Pues hindi ko kailangan ng pagpapanggap mo dito. Leave my father alone dahil kung hindi, tatawag ako ng pulis at sasabihin kong nanggugulo kayo. Nakakuyom na ang kanyang kamao dahil sa galit. Nasaan ang patunay mo? Mabilis at malakas na sinampal ni Melody ang kanyang sarili, dahilan ng pagkagulat ni Melvin at ng mga tauhan nito. Napakasama mo, bakit mo ko sinampal? Naiiyak niyang sigaw. Dahilan kung bakit nila nakuha ang atensyon ng mga naroon, pati na ng mga nurse. Nababaliw ka na. Takot na sambit ni Melvin. Let's go. Utos nito sa mga tauhan. Masamang tinitigan na lamang ni Melody ang pag-alis ng mga ito. She composed herself bago pumasok sa loob. Nakita niyang gising na ang daddy niya habang kumakain ng prutas. Oh dad, gising na pala kayo. Bakit hindi ako tinawagan kaagad ni James? Nahagip ng mga mata niya ang prutas at bulaklak na naroon.
Sinong may dala niyan? Pumasok ba dito si Melvon? Nandito si Melvon? Nahinto sa pagkagat ng mansanas ang daddy niya at kinabahan siya dahil alam nito ang ginawa nila ni Melvon upang mapabagsak sila. Wala. Baka maling tao lang. Alam mo naman dad, minsan malabong paningin ko. Natatawa na lamang niyang tugon. So sino nagdala ng mga pagkain na yan, dad? Si Apollo. Napahinto si Melody sa pag-aayos ng mga dalang prutas. Siya ba yung lalaki, daddy? Para bang naiilang niyang tanong, tsaka mo ring nagpatuloy sa ginagawa upang di mahalata ng kanyang daddy ang reaksyon niya. Pero kung iisipin, mukhang mabait naman ang lalaking yon. Eto nga at nagawa pang bisitahin at dalhan ng pagkain ng daddy niya. At that point, nakuha niya ang atensyon ko. Siya nga, pero wag mo nang isipin pa yon. Kakausapin ko na lamang siya at hindi ka payag sa kasal. No, daddy. Pumapayag ako. Humarap siya sa kanyang daddy, umupo sa upuan na nasa gilid ng kama nito. Pumapayag ako. Gaya ng sabi nyo, hindi na kayo bata. Ganon din naman ako. Hindi na rin ako bata. Gusto ko rin bigyan ng maayos at buong pamilya ang mga anak ko. Sigurado ka ba, anak? Hindi ka napipilitan lang? Pilit siyang ngumiti at napakuyom ang kanyang mga kamay. Wala naman siyang ibang choice. Buo na ang desisyon niya dahil ayaw niya maging makasarili. Pero sisiguraduhin niyang kikilalanin niya ang lalaking yon at gagawa siya ng paraan upang ito ang unang makipaghiwalay ko sakaling malaman ng mga anak niya ang totoo. Hindi po, daddy. Desidido na po ako. Naipaalam ko na rin po kina Lexus at Leven ang tungkol dito. Di na napigilan pa ng daddy niya ang gagawin niya. At isa pa, at least, nakahanap na siya ng paraan upang may mapakilalang ama sa kambal niyang mga anak. Pero kailangan niya munang makausap ang lalaki. Humiwalay siya sa pagitan ng yakap. Dad, kailan ko po siya pwedeng makausap? Kahit sana bago kami kasal, makilala ko man lang muna siya ng formal. Maybe this week? Tatawagan ko siya para sa'yo to set a date. Ngumiti lamang si Melody at saka tumango. It seems like ganon lamang kadali para sa daddy niya na kausapin to. Sino nga ba si Apollo? Well, meron siyang kilalang Apollo, the youngest billionaire, but as if naman yun ay papakasal sa kanya. That's unbelievable. Binata pa yon at isa pa, laman palagi ng business magazine. Yun nga ang crush ng mga empleyado nilang nasa design department. Hindi ito ang taong papatol basta sa may anak na. Dumating nga ang araw na itinakda upang magkita sila ng lalaking ipapakasal sa kanya. She was wearing a simple dress. Di naman niya kailangan na mag-ayos ng bongga para lang dito. Maaga siyang nagtungo sa restaurant kung nasa nito nagpa-reserve. Nang dumating siya, wala pang lalaki doon. Hindi naman niya maintindihan kung ang pakiramdam niya. Para pa siyang nanlalamig at kinakabahan. Tumunog ang kanyang cellphone at nakita ang rehistradong pangalan ni Lexus. She immediately answered the phone. Hello, Mom? Just a reminder. Huwag ka pong magagalit sa kanya, okay? Maybe he has a reason, kaya ang tagal niyang nagpakita. Napangiti siya, napakamot sa kilay. Kailangan niya talagang mapapayag ang lalaki sa kanyang plano dahil wala siyang balak masakta ng mga anak niya. Mom, if you can, just bring him home tonight. Sigaw naman ni Leven. Natatawa na lamang siya habang umiiling. Iuwi niya kaagad? No way, son. Got it, boys. I love you. Sambit na lamang niya at ibinaba niya na ang tawag. Maya-maya pa, may dumating na isang lalaki at nakatayo sa kanyang harapan. He's wearing a black tuxedo and a plain smile. Gwapo ito, but not that much na tipong kikiligin siya at tama nga siya. Hindi ito ang Apollo na sikat at bilyonaryo. Magandang gabi, Miss Melody. Tumango siya o pamakipagkamay. Hindi niya inaasahan ang pagtanggap ng kanyang kamay ay hinalikan ng lalaki ang likod ng kanyang palad. Have a seat, utos niya rito. Di niya alam kung ano dapat itawag o kung paano niya ito patutunguhan. Pwede ba tayong mag-usap? I have something. Mamaya na lang yan. I am sure makakapaghintay naman niyang sasabihin mo. And besides, gutom na ako. Galing pa kasi ako sa isa kong kaibigan. May problema kasi siya.
Sabay taas nito sa kanang braso upang tawagin ang waiter. Napakunot ng noo si Melody. Sabi ng daddy niya mailap at tila delikadong tao ito. Pero bakit ibang pinapakita nito ngayon, taliwas sa mga balita? Talaga bang mali-mali na ngayon nasasagap ng mga balita? Wala na siyang nagawa pa ng sunod-sunod tong umorder ng pagkain at di man lang siya tinanong kung anong gusto niya. Well, wala rin naman siyang gana kaya wala na rin siyang pakialam. I have something to tell you but if that's okay with you, hindi naman to magiging abala habang kumakain tayo. Hindi niya na kaya pang maghintay at magsayang ng oras. Mukha naman siyang mabuting tao. Of course, go on. Yun din naman ang dahilan kung bakit nga tayo nandito. Kumuha si Melody ng tissue at pinunasan ang kanyang labi. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dad arranged a marriage for me and you at nabanggit niya na pumapayag ka na may kasunduan kayo. Alam kong hindi rin lingid sa inyong kaalaman ang bagay na nasa ospital siya at nagpapahinga. Tatanggapin ko ang magaganap na kasal sa isang kondisyon? Okay, what condition? Para bang wala itong pakialam kung ano man ang kondisyon na nais niya. Mukhang kalmado lamang siya. Meron akong mga anak na lalaki. At sa tingin ko, alam mo na yon, wala silang kinikilalang ama at gusto kong magpanggap ka bilang tunay nilang ama. Wow, excuse me lang ha. Pero ayoko maging instant daddy nila. That is a big responsibility. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ano? Parang gustong itapon ni Melody ang laman ng kanyang baso na wine. Kitang-kita sa lalaki kung gaano to kaarte at kung akala mo ay kung sino magsalita. Hindi ba't sang-ayon siya na may kasal sa akin? Then why all of a sudden he is backing out? Mr. Apollo, ano ba talagang gusto at plano mo? Kasi para namang di tayo magkakasundo. What do you want na matapos itong kalokohan mo? Tinuro ng lalaki ang kanyang sarili. Me? Mr. Apollo? Si Apollo ko? Para bang pinipigilan nitong matawa. Ikaw ba ay isang psycho? Iritadong sabi ni Melody. Kasunod nito ang sunod-sunod na malalakas na tawa. Halos pagtinginan sila ng iba pang mga kumakain sa loob ng restaurant na yon. Ano ba tong lalaking gustong ipakasal sa kanya ng daddy niya? Ngayon pa lang gusto niya nang mag-back out. Nakakainis ang boses at pagmumukha ng lalaking to. You know what? Tapos na ako. Magpakasal ka mag-isa mo. Akmang tatayo na siya nang bigla, hawakan ng lalaki ang kamay niya. Sandali lang, ito naman, masyadong mainit kagad ang ulo at muling tumawa. Sorry na, hindi ko kasi maintindihan kung bakit may mga pakondisyon-kondisyon ka sa akin. Looks like you think I'm Apollo, right? Tinaas niya ang kaliwang kilay niya. Hindi, ikaw? Umiling ito. I'm not Apollo, but I am his best friend, Epifanio, but you can call me Epi. Para bang lalong kumulo ang dugo niya dahil sa galit. Kanina pa sila magkaharap at magkausap, tapos ngayon lamang ito sasabihin na hindi siya si Apollo? Talaga bang sinusubukan nila ang pasensya ko? Kung gayon, nasan siya? Yon ang hindi ko alam. Binayaran lang ako. Di na napigilan pa ni Melody ang maglakad papaalis. Hoy, teka, saan ka pupunta? She cleaned her schedule and done her works for this dinner. Pagkatapos, kaibigan niya lang ang darating? Anong klaseng lalaki magpapadala ng kaibigan sa ganitong sitwasyon? Unbelievable. Miss Melody, sandali lang naman. Mabilis siyang huminto at tumarap muli sa lalaki at dinuro ito. Sabihin mo sa Apollo na yan, sa sunod na magsaset siya ng dinner, humarap siya na isang tunay na lalaki. Hindi yung para siyang bakla na walang bayag. Napasingha pa mga taong nakarinig kaya naman doon lamang niya na-realize na sa kanya na pala ang lahat ng atensyon ng mga taong kumakain. Napapikit siya na mariin. Lord, bakit ba naman ako ganitong sobrang napapahiya ngayong araw? Kainis. Mabilis siyang naglakad palabas ng restaurant. Saka pumaran ng taxi. Just then, Apollo showed up. Nakipag-fist bump ito kay Epi. All this time, nasa loob lamang din to ng restaurant. At malapit kina Melody. Gusto niya lamang malaman ang biglang pagpayag nito sa kasal dahil once na mangyari yon, hindi niya na to pakakawalan pa at itutuloy niya ang plano. She's really pissed off. Akala ko sasakalin na ako. Grabe. Amazona. Natatawang sambit ni Epi. So, she want me to be her son's father?
Well, let's see. Nakangising sambit ni Apollo. Bakla ka raw at walang bayag. At sunod-sunod na malalakas na tawa ang pinakawala na Epifanio, kaya naman nagtitinginan pa rin ng mga iilang tao sa kanila. You're an asshole. You made her angry, that's why she said that. You know what? I will kill you. Pwede mo naman akong patayan, dude. Pero bago mangyari yon, bayaran mo muna ako. Mukha ka talagang pera. Ngayong araw nakahanda si Apollo na bisitahin ng mga bata sa school. Di naman niya alam kung talaga bang papayag si Melody sa kasal. Kailangan niya makasundo ang mga anak nito upang di na to makatanggi pa. Nang magbukas ang pintuan ng classroom, hinintay ni Apollo na makaalis sa ibang mga magulang at estudyante bago siya lumapit. Good day, ma'am. Ako po ang susundo kina Lexus at Leven. Nakangiti niyang sambit. Tila ba tululawi ang teacher dahil sa angking kagwapuhan niya. He's just wearing a white t-shirt for damn sake. Pero iba pa rin ang nagiging epekto ng karisma niya sa mga babae at kahit pa sa nearly 40s na. Heaven! Tugon naman ng guro, kaya mabilis na napakunot ng noo si Apollo. Ano? Bigla ay umayos ng tayo ang guro. Wala. Ano nga po palang pangalan nyo at kaano-ano po kayo ng kambal? Ako si Apollo. Ako ang ama nila. Greek God. Wait ha. Father? Tatay ka nila? Sigurado po ba kayo? Gulat na tanong nito. Sa pagkakaalam kasi siguro ng guro, ay simula pa lang wala namang tatay ang sumusundo sa kambal niyang estudyante. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Gwapo to at maskulado. Hindi naman mukhang kidnapper, pero kailangan niya makasiguro bago niya ipagkatiwala mga estudyante niya sa kamay nito. Pwede ko bang tawagan muna ang mama nila? Wait, what? No need. Oh, this is a secret. Tumango-tango pa si Apollo. Yeah, secret tong pagsundo ko sa kanila. If you want to make sure, then just let me see. In that case, sila ang nagpapatunay na ako ang daddy nila. Patuloy niya sa paliwanag. O sige, pero kapag hindi ka nila kilala, tatawag ako ng pulis. Hindi kita sasantuhin kahit gwapo ka, naiintindihan mo ba? Nakapamewang pa ito. Nakukuha ko. Hindi na tuloy siya mapakali. Paano kung di niya makuha sa tingin ng mga bata? Paano kung magsabi ito na hindi siya kilala ng mga ito? Katapusan niya na para mapalapit sa kanila. Lumapit na ang dalawang bata. Para bang tumigil ang mundo niya na makita niya ang dalawa. Kung sa picture napansin niya na kamukha niya mga ito, sa personal para ba siyang bumalik sa pagkabata? They literally look like him. A fucking no way. Lexus and Leven, kilala niyo ba ang lalaking ito? He said he is your father. Paniniguro ng guro. Tumitig sa kanya ang dalawang kambal, mata sa mata. Hindi siya halos makakurap at makagalaw. Bumibilis ang tibok ng puso niya sa hindi man lamang malamang dahilan. Daddy? Inawakan ni Lexus ang kamay niya at yumakap naman si Leven sa hita niya. Daddy, you finally came to see us? Umiiyak na sambit ni Leven. Hindi niya na napigilan pang sarili niya. Kusang kumilos ang kanyang mga bisig upang yakapin nga ito. Sa hindi niya malamang dahilan, paano kung mali siya ng hinala? Paano kung dito anak na ibang lalaki at anak niya pala talaga ang mga ito? Kailangan niya magpa-DNA test. Dinala niya ito sa isang pinakamalapit na restaurant at saka sila kumain. Kitang-kita niya kung gaano kasabik at kasaya ang mga ito na makita siya and he feel the same feelings. Hindi niya talaga alam kung bakit nag-comfort na ang mga ito. Pinasamahan niya sa Butler Dior. Sa kanya nilagay ang plastic na dalawang baso na ginamit ng mga bata at inabot ang isa sa mga tauhan niya. Give that to Epifanio now. Sinabi ninyo kailangan ko ng mabilisang resulta? Seryoso niyang sambit sa kanapakuyom. Kapag nagkataon, 5 taon nang nakakalipas at di man lang niya alam na may anak na pala siya, sisiguraduhin niyang maghihirap ang babaeng bayaran na yon. Hindi nito alam kung anong gulo ang pinasok nito sa buhay niya. Daddy, bakit mo po pinadala sa kanila ang baso namin? Tanong ni Leven. Naabutan pa pala nito ang pangyayaring iyon. Ipapadala ko sa kaibigan ko para maisama sa collection ko. This is the first time na kasama ko kayong kumain at gusto ko na magkaroon ng souvenir at maging memorable ang araw na to.
Pinilit niyang kumalma muli. Sinunod nilang pinuntahan ay ang playground. Huling punta niya rito, halong 15 taon na nakakalipas. Noong kasama niya pa si Artemis. Maghapon niyang inubos ng oras para makasama ang kambal. Tinanong niya ito patungkol sa mga gusto at ayaw nila. Meron siyang pagkakatulad sa mga hilig na mga ito at meron din namang hindi. He's more likely Lexus now. Pero nung bata siya, tila ba katulad siya ni Leven. Jolly. And weak. Na nasa tapat na sila ng bahay ng mga to. Kailangan niya nang pauwi ng mga to bago pa malaman ni Melody ang ginawa niyang pagsundo at pagtakas sa mga bata. Hindi niya inaasahan ng biglaang pagyakap sa kanya ng mga bata. Daddy, tell us. Makikita ka pa rin naman namin, hindi ba? Susundin mo pa rin naman kami, hindi ba? Hindi mo naman kami iiwan, di ba? Tila may iyak na sambit ni Leven. Ginulo niya ang buhok nito. Nahihirapan siyang magsalita at ni patilaway niya, hindi niya magawang lunukin. What is this feeling? Of course, hindi ko na kayo iiwan. Then, come with us. A family is always together. You are our father and you are part of the family. Sambit naman ni Lexus. Pamilya? Hindi niya alam kung dapat pa siyang matuwa na meron nagsabing kabilang siya sa isang pamilya. Napakatagal na ng panahon na huli niyang maramdaman na may pamilya siya. Not now. Meron pa akong kailangan asikasuhin, pati na ang mommy ninyo. We will talk. If she agree with me, maybe may chance na magkakasama tayo. Kaya kailangan ko ng tulong ninyo. Matutulungan niyo ba ako? On what kind of help, Dad? Tanong ni Leven. We need to get married as soon as possible. At kailangan yung siguraduhin na hindi siya atras pa sa kasal. Kaya niyo ba? Kayang-kaya, Daddy. At nakangiti ang dalawang bata, saka sila nag-appear. Palihim siyang napangisi. That was so easy. Day off ngayon ni Melody kaya naman siya nang sumundo sa mga anak niya. Excited pa siya dahil isa itong sorpresa. Nang magbukas ng pinto ng classroom ang mga ito, kagad niyang nakita si Teacher Almira.